papunta kami sana para mamalingke, at nang in-start ko is hindi na umaandar, umiilaw lang yung dashboard pero hindi magkikik yung electric starter. So upon checking sa battery, dahil duda ko is battery yung sira, itong battery na to is yung battery pa niya, and it is more than 5 years old na. And by the way, walang symptoms siya na pumapalag yung battery or ano na nag-indicate na mahina na yung battery or need na palitan. Agad-agarang namamatay siya. Testing ko yung battery niya dahil duda ako. So dito sa battery, pag the battery is filled with acid, if the stabilized open circuit voltage is below 12.4 volt, this needs charging. So upon checking sa baterya, it is 12.27. so kanina it was 11 something, ngayon lang siya bumabalik. So it means hindi siya stable. So no na siya, need na siya ng palitan ng bago. So my PCX is 5 years old na mahigit, and the battery is ganon din. Ito pa yung stock battery niya, Yuasa battery. So hindi na siya palitan. So ito yung nabili kong pamalit ng battery ng Honda PCX. Yung battery ng Honda PCX was YTC 8V, pero ito yung binigay sa akin ng doon sa Honda. Dito ko lang nalaman ng nakarating ako sa bahay na YTC 6V pala yung nadala kong battery. Bago akong bumili, ang sabi ko sa tindero o partsman ng Honda is I need a battery sa Honda PCX. So yun lang yung sinabi ko at ito yung binigay. So hindi ko pa na-install dahil medyo alanganin pa ako. So ito yung battery, stocks battery ng Honda PCX 150, and it is YTZ 8V. And then ito yung nabili ko sa Honda Toledo, and I said to the partsman na I need a battery for Honda PCX 150, and I repeated it 2 times para sigurado yung nakuha ko, and they gave me this one YTZ 6V. Dito ko lang nalaman nang dumating ako sa bahay na it is 6 not 8, and then the specifications is also different. The ampere and CCA. So and medyo skeptical ako. Then I asked sa Honda PCX group, and they said yung naka-experience nito is pwede din itong ipamalit. So now dahil parang nawala yung duda ko, ito ang ilagay ko dito sa Honda PCX 150.
And this one is malaki, but yung kapal niya is the same, malaki lang siya. And this one is 5 years old. So yung Honda PCX ko is ganito na. Ito pala yung box niya ng Honda, at may kasama pang manual. Yung ano, pag hindi sakto maluwag, so hanapan natin ng ano ito para maging sakto siya. So before that, connect na natin ito. And the moment of truth. Okay. Okay. Ayos. Meron na. So hanggang dito na lang. This is your Simply Two-Wheeler. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell kung gusto nyo laging ma-update sa mga bagong videos ko. And once again, bye bye. Bago matapos ang video na ito, ito ang sabi ko kanina. Yung battery pa niya, and it is more than 5 years old na. And by the way, walang symptoms siya na pumapalag yung battery or ano na nag-indicate na mahina na yung battery or need na palitan. Agad-agarang namamatay siya. I remember 5 months ago, yung ISS ni Honda PCX ay hindi na gumagana. And there were times na may mahina ignition response galing sa ignition key kung paandar na. Yun na pala ang basis na kailangan palitan na ang baterya ni Honda PCX para hindi tayo magka-problema sa daan. When I know na hindi na gumagana ang ISS ni Honda PCX, agad-agad kong tinetesting yung baterya niya, and it was 14.3 volts. So akala ko na
maganda pa ang baterya, pero mas smarter si Honda PSX. Alam niya na pahina na ang karga ng baterya, kaya disable niya yung ISS at nireserve niya ang power for ignition key and for ABS para ma-utilize yung baterya until to the last drop of its power. Akala ko dati pag may problema na ang ISS is need na i-fine tuning yung idling niya. Pero hindi pala. Need pala talaga palitan ng bagong baterya. So hanggang dito na lang. This is your Simply Builder. Daghang salamat sa pagtanaw. Bye-bye.